Yung carbonized rice hull ay napakagandang soil fertilizer at soil conditioner. Yung mga clay soil na lalagyan nyo nito is nagiging porous at nagiging magandang taniman ng halaman o gulay. Yon. So ang carbonized rice hull ay maaari ding pamahayan ng mga good bacteria na kailangan natin sa ating mga halaman at yung mga taniman. Sa magandang araw muli sa inyo lahat, ito si Jello Pars Organico Filipino Farm. Ngayong araw, andito tayo sa farm, November 16 yan. At papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng carbonized rice hull. So ang carbonized rice hull ay napakagandang soil amendment para sa mga nagtatanim. No? Ito yung ginagawa nilang pandagdag sa lupa para sa ganon ay maging mabuhaghag yung kanilang mga lupa para sa kanilang mga halaman. Sa paglalagay ninyo ng carbonized rice hull sa inyong mga tanim, sa inyong mga lupa, na dadagdagan yung nutrients na nandun sa lupa na inyong pagtataniman. Yan, so papakita ko sa inyo yung proseso ng paggawa ng ating carbonized rice hull. Yan, yung kailangan natin dito is yung rice hull carbonizer. So nagpagawa ako ng rice hull carbonizer para magamit natin doon sa ating project na to. Tambucho. Okay, so ito na yung rice hull carbonizer natin. Ayan. Ito yung pinaka exhaust nya. Yan.
Dito lumalabas yung pinaka init doon sa loob. Sa loob naman dito, andyan yung apoy sa loob. Tapos ito yung ipa. Naglagay lang ako ng 5 sako. Yan, nagano kami ng 5 sakong ipa. Susubukan lang natin kasi first time lang tong ginamit dito sa farm. Itong rice hull carbonizer natin. Yan, gagawin natin carbonized rice hull para magamit sa pagtatanim. Yung carbonized rice hull ay ginagamit natin as soil amendment. Yung mga lupa na medyo matitigas. So, ang ginagawa natin, ihinahalo natin yung ilang parte ng rice hull, yung carbonized rice hull. Yan, ito siya, mainit yan dito. Kaya huwag nyo nga hawakan yan. Yun, so nag-umpisa tayo mag-uling nito, 11 o'clock. Tingnan natin kung ilang oras yung itatagal ng pag-uuling nito ng 5 sako ng ipa dito sa ginagamit nating rice hull carbonizer. Ayan, okay, so nilagay ko dito sa malapit sa may tubig kasi pagkatapos nating maging uling yan, pagkatapos maging uling, kailangan buhusan nyo ng tubig. So dito yung source ng tubig para hindi maging abo. Yan, yan. Pagka hindi nyo napatay agad yung pinaka apoy dun sa pinaka ipa, pagtutuloy-tuloy ang pagsunog niya, magiging abo, hindi nyo mapapakinabang. Yan. Okay, so dito kailangan tuloy-tuloy yung paglalagay nyo ng ipa dito sa ibabaw. Kasi ang lumuluto dyan yung pinakatubo dun sa loob, yung may baga dito. Kaya yung mga nasa paligid, papalahin nyo dito sa ibabaw para maluto. Yan, ganyan. So palang gamitin nyo para mas mabilis. Hindi ko lang mahahawakan yung pala, kaya kinakamay ko lang ngayon. Yan. Ang isang magandang gawin dito, lalagyan nyo sa paligid ng pansalo na kahit yero para hindi dumadaos-dos dito sa gilid yung ipa. Yan. Makikita nyo, umuusok na dito. Yan. Abangan natin kung ilang oras tong 5 sako ng ipa. Okay, so yan na yung medyo nauling na yung iba. Pero tatabunan natin yan para hindi maging abo. Ituloy lang natin. Yan, yung mga nasa baba itataas nyo lang yan. Yan, medyo matrabaho to. Yan, para maluto lahat. Yan, ilang oras na ba tayo? 1 oras na tayo. Yun pala nga naluluto yung loob. Abangan pa natin. Okay, so ito na yung itsura niya pagkatapos ng halos 3 oras. Yan na, lumalabas na yung mga uling sa gilid, yung pinakabahaga niya, yan, nakapaligid na. Yan. Yan, medyo mahina kasi yung apoy sa loob, kaya medyo mabagal yan. Kasi yung kahoy sa loob hindi nakapasok ng husto dito sa pinakagitna. Pero sa loob ng halos 3 oras, yan na siya. Yan, sa paligid na yung lumalabas na yung mga pinakasunog na yan. Yan. Okay, so siguro 1 oras pa na yan, uuling na lahat yung ipa natin. Yan, malakas pa yung usok sa taas. Naglagay uli kami ng kahoy sa loob. Yan, close up natin. Yan na siya.
Yun. Okay, so pagkatapos ng halos sa 5 oras, ngayon is 3:58 na. Yan, nag-umpisa tayo ng 11 o'clock. Yan, so ito na itsura ng ano natin. Yan o, yung ating carbonized rice hull. Yan. Okay, so almost kompleto na. Pwede na siyang alisin dyan sa lutuan natin. Yan, so nakagawa na tayo ng lagay natin sa ating garden. Yan, so ang gagawin natin susunod niyan is kailangan nating mapatay yung baga dito sa ating mga ipa. So ang gagawin natin is kailangan nating alisin to dito. Kailangan lumamig na sila para hindi maging abo yung ipa nyo. Itong ganito, sakto-sakto na to. May mga konting kulay brown pang ipa, pero okay na yan. Yan, ikakalat nyo ganyan. Pwede nyo nang lagyan ng pwede nyo nang buhusan ng tubig yan para mamatay. Yan. Itsura nyo. Yan. Yan. Pero kailangan nating palamigin to. Kailangan mamatay yung baga dito at tulad na yun pagkakabit na. Kasi magiging abot. Bubuhusan natin siya ng tubig. Yun, so dinidilig natin ng tubig para mamatay yung baga sa loob ng ipa. Yan, pagka binuhusan nyo ng isang beses yan, hindi pa namamatay yung nasa loob, kaya bababad nyo ng gusto sa tubig para siguradong hindi maging abo yung pinaghirapan nyo. Yan, tingnan mo pagka hinukay mo. Yan, medyo wala na siya. Yan, sa loob meron pa. Yan, mausok. Ito rin. Basa yung ibabaw, pero sa ilalim yan
Yan o. Yan. Yan o. Muusok o. Mainit pa rin. Mayroon pa rin baga. Pag iniwan yung hindi nabasa ng tubig, pagbalik nyo dyan, abo na yan. Okay, yung mga benefits ng carbonized rice hull is yung pagtulong nito sa mga lupa na putik, nagiging buhaghag. So ang isa ring benefit nito ay yung magiging tahanan nito ng mga good bacteria na tumutulong sa ating mga halaman. At yung pagbibigay ng aeration sa ugat ng mga halaman ay malaking bagay ang nagagawa nitong carbonized rice hull. So ang ginagamit nila ito sa potting media para sa pagtatanim ng buto at yung mga seeds propagation. Ito ang ginagamit nila. Ang carbonized rice hull ay nagtataglay ng calcium, magnesium, phosphorus, potassium. Yan yung mga micronutrients na kailangan ng mga halaman. Okay, so yun yung ilan sa mga benefits ng carbonized rice hull. So napakasimple naman gawin ito, basta meron lang kayong tamang gamit ay makakagawa kayo na sarili nyong rice hull, lalo na doon sa mga malapit sa mga kiskisa ng palay. So libre lang yung ipa at susunugin nyo lang, gawin yung uling at ganito yung pagpoproseso nito. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganon ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa free range chicken raising.